Joke time muna po tayo. Before nating pag-usapan yung sabi pagtakas papuntang Hong Kong ni Digong, pagkatapos sumunod na din si Sara Duterte. Yan ang laman ng mga balita ngayon. Pero dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Padala po ito ni Dennis Rodman. Baka di man niya ito totoong pangalan. Pero anyway, Dennis Rodman. Ang titulo ng kanyang kwento, Ghost Voter. Election po. Sabi ng butanting si Juan, doon sa teacher, tinatanong yung teacher na nagpapaboto po sa eleksyon. Sabi niya, "Ma'am, bumoto na po ba yung asawa ko?" Sabi ng teacher, kilala naman niya po kasi si Juan, pati yung asawa. Sa barangay ganun familiar yung mga tao. Sabi ng teacher kay Juan, "Opo tatay, may 2 oras na niyang nakakalipas nang bumoto yung asawa mo." Sabi ni Juan, "Ay sayang, sana niya inagahan ko na. Inagahan ko na sana. Hindi sila nagkatagpo kasi." Sabi ng teacher, nagtataka, "Bakit po tatang? Hindi po ba kayo magkasama ng asawa mo sa bahay?" Sagot ni Juan, 10 taon na kasi pong patay yung asawa ko. Pero nabalitaan ko kasi na bumoboto daw siya rito tuwing eleksyon. May gumagamit pa pala sa pangalan ng kanyang asawang 10 years nang patay. Gusto niya sanang katagpuin yung kaluluwa. Yung kaluluwa ng kanyang asawa kasi bumoboto siya tuwing eleksyon. Na-late siyang 2 hours. What? Anyway, tamang-tama po sa mga ghost voters ngayong eleksyon. Sana wala nang ganun. Sana nalinis na po ng Comelec. Matik na po, joke man lang. 200 agad kay Dennis Rodman. Padala mo na lang yung iyong GCash number. Qualified ka na rin po sa monthly draw. 5,000 yung price. Sa December, 10,000 po. Pag hindi ka na bonot, ayos pa. Like and share muna po ninyo ng ating video. And kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And hit na notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ayos pa? O dito na tayo sa topic natin. Kasi kahapon nagkalat sa mga balita sa social media at saka sa mainstream na sabi pumuslit na ng bansa si Digong. Ngayon po, ang sabi sa balita, pati si Sara lumipad na rin po pa Hong Kong. Pero ang sabi, ang purpose daw ay mangampanya. Ayan ang sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer. Kahapon na nagpalabas ng balita yung Pilipinas Today saka yung Diwa Radio, Abante News. So mainstream po ang nagpalabas ng mga balita kasi wala man official announcement. Ngayon nag-react na po si Panelo na ang sabi may campaign sortie yung PDP laban. Ito na ngayon yung balita mga kababayan sa Philippine Daily Inquirer. Di niya Mr. Maravillas, fake news yung balita mo kahapon. Hindi man po ako nagbalita. Tayo, yung commentary natin po at headline na ating nilagay doon sa ating video. Malinaw, may patanong. Yan po yung report natin. Breaking. Digong sumibat na pa Hong Kong. May patanong po. Kasi nga po, sabi natin, unconfirmed report. Naispatan si Digong doon sa airport, pasakay ng Cathay Pacific, papuntang Hong Kong. And in fact, detalyado po yung flight number. May nakakita Kaya lang yung purpose niya pa Hong Kong, hindi pa sigurado kung ano yung purpose niya. Kaya yung sabi ko, kung hindi tumakas kasi may mga lumabas na balita na pinalabas na yung ICC warrant of arrest. Sabi natin, malamang baka may meeting ikako. Pero pwede din mga kababayan na cover lang itong campaign sortie. Pero diretso na sila. O diba? Sumunod daw si Sara sa ICC, case mga kababayan, kasabay si Sara doon, si Bungo, si Bato. At may iba pa na mga sangkot mga kababayan na hindi politiko. So ngayon, ang hintayin natin mga kababayan, after the campaign sortie, kung babalik pa sila sa ating bansa, that will be in the future.
Pag bumalik sila sa ating bansa after the campaign sortie, di ibig sabihin nun, hindi sila tumakas. Tama ba? Pero pag hindi na sila bumalik, ibig sabihin, ginawa nilang cover yung campaign sortie para tumakas. Ganun lang. Mga analysis natin. Ang analysis natin, truthful or malapit sa katotohanan yung ating mga opinion. Kasi normally, gano'n naman ang ginagawa po ng mga pinaghanap sa batas, pinaghanap ng batas. Tingnan ninyo si Harry Roque na wanted ng Congress. Di ba tumakas? Ganun lang po yan. Ang mga analysis natin, makatotohanan. But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung mga balita ngayon. After na umalat yung balita kahapon, nasabi si Digong, sumibat na. So ito ngayon yung balita ng Inquirer. Duterte expected at PDP sortie in trip steers bus of ICC escape. Yan sabi dito. A video shared on social media showed Duterte at Ninoy Aquino International Airport, triggering speculation online that he was fleeing the country supposedly in anticipation of an arrest order from the International Criminal Court. The ICC is investigating the former president for alleged crimes against humanity over the deaths of thousands during his administration's brutal war on drugs. So sabi dito sa balita, based on the video, the former president had taken a commercial flight to Hong Kong. O ito naman yung report ng Manila Bulletin na si Sara sumunod na rin papuntang Hong Kong. Yan o. Vice President Sara Duterte is in Hong Kong to attend the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan PDP Laban campaign sortie there. Sabi po ng as confirmed by the office of the Vice President. Ayan o. Sara Duterte now in Hong Kong for PDP sortie, confirms OBP. Ito yung balita naman ng abogado.com.ph. BP Sara joins father in Hong Kong amid rumors of ICC arrest warrant against Rodi. The OBP confirms that Vice President Sara Duterte is currently in Hong Kong and is set to join this morning's pasasalamat kay PRRD with OFWs which will be held at Southern Stadium 111 Johnson Road, Wan Chai, Hong Kong, sabi po ng Office of the Vice President. Parehas yung rason, mga kababayan, ng sinasabi rito sa balita. The trip comes as speculation swirls over an alleged arrest warrant issued by the International Criminal Court against the former leader in connection with his bloody war on drugs. Sabi ng abogado.com.ph, it was reported that the ICC issued a warrant of arrest on March 8, though there has been no official confirmation from the tribunal. For his part, Duterte's former legal counsel, si Sal Panelo, dismissed claims that the former president would eventually seek refuge in China. He maintained that Duterte is simply in Hong Kong to meet and thank OFWs for their continued support. However, sabi rito, talk of Duterte potentially not returning to the Philippines has gained traction, especially in light of his surprise meeting with Chinese President Xi Jinping in July 2023. So, mako-confirm natin mga kababayan kung after na matapos yung kanyang campaign sortie, campaign sortie ng PDP Laban sa Hong Kong, kung babalik sila. Pag bumalik, di totoo yung balita. Pag hindi na bumalik, ibig sabihin itong campaign sortie, cover nila para makatakas. Ganun lang yun po. Kasi wala man pong tao na tatakas tapos sasabihin yung kwento. Di ba? I-announce niya sa buong mundo na kami niya pupunta sa Hong Kong, tatakas kami pa China. Wala mang gano'n na tumatakas na tao. Siyempre, hindi sasabihin yung totoong intensyon. Pumunta mga kababayan si noong 2023, si Digong sa China, possibly, siyempre, in anticipation sa pwedeng trouble na kanyang kakarapin in the future. Yan ang sabi rito. The meeting which included noong July 2023, which included controversial religious leader Pastor Apollo Kibuloy, who is wanted in the United States and now behind bars in a Philippine jail for alleged human trafficking and child abuse, sparked speculation about asylum request.
According to South China Morning Post, Xi urged Duterte to continue playing a key role in fostering friendly cooperation between the Philippines and China. Kaya malakas ang loob nila, mga kababayan, na siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi may backup sila galing kay Xi Jinping. Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niya, not even a single square inch ng ating territory ang isusurrender niya, mga kababayan, sa China. Si Digong po, in-announce mismo. Although sabi pa, joke-joke lang yon po. Pwede na niya ninyo kaming gawing province. Kaya pinapakalat na ng mga ahente ng China na pati yung Palawan, kanila na daw. Sakop daw nila. Noon pang panahon na niya, amin yan, ang Palawan. Ganon katindi po. Kaya sabi dito po sa balita ng abogado.com.ph, some believe this could be a strategic move niya should the former Philippine leader seek protection from legal troubles. So, hindi natin masabi, mga kababayan, kung talagang tumakas na o cover lang nila itong campaign sortie sa Hong Kong. Titingnan natin sa susunod na mga araw, pag hindi na bumalik, confirm. Cover lang po yung campaign sortie. Pero patakas na sila dito sa ating bansa. Makikita natin yan kung babalik pa sila o hindi. Kasi sabi dito sa balita po, Pilipinas Today, arrest warrant versus Digong inilabas na ng ICC. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Sabado ng umaga, Marso 8 kahapon. At ang Philippine National Police ang itinakdang magsasagawa ng pag-aresto ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Pilipinas Today. Manag-accuse sa atin na fake news peddler tayo. Hindi man po, may source tayo. Credible report from the mainstream media. Pero kahit mainstream media po yung ating source ng mga balita, sinasabi natin na wala pang confirmation. Kasi ang dapat na magpalabas nito, mga kababayan, ng confirmation, yung mismong ICC. Di ba? But anyway, ibigay ko sa inyo yung kwento. Ang importante po, may disclaimer tayo at sinasabi natin na wala pang confirmation. Pero ito yung lumalabas na mga kwento. Just like yung balita kahapon na ang sabi sumibat na si Digong. Pero ngayon, ang sabi ni Sal Panelo, campaign sortie ng PDP laban. Ang sabi natin din, malamang cover lang po. Di ba? Para hindi makalata. Sabi, nagatid man lang niya ng campaign sortie sa Hong Kong. Hindi man tatakas. Wala man katotohanan na niya yung mga lumitaw na mga balita, lumabas na mga balita kahapon. Pwedeng ganon, pwedeng cover lang. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, ang taong tatakas, hindi man po i-announce na tatakas siya. Di ba? Pag hindi na umuwi, tumakas nga. Ganon lang yun. Ay, ito yung balita ngayon. Inilabas na ng ICC ang arrest warrant daw laban kay Digong kahapon. Isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe niya patungong Hong Kong mula sa NAIA. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, umalis si Duterte sa Davao City bandang alas 9 ng gabi, Marso 6 patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines flight PR2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulong umaga ng Biyernes, Marso 7. Kasunod ng pag-viral ng nasabing litrato ng dating Pangulo, napaulat na bumiyahe rin patungong Hong Kong Sabado ng umaga ang anak niyang si impeached Vice President Sara Duterte. Sa international news reports na nagkonfirmang nasa Hong Kong na si Digong, sinabing kukumustahin nito ang mga Filipino doon. Sinabi pa ng source na ang Philippine National Police ang magpapatupad ng arrest warrant sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court o Criminal Police Organization or Interpol. Wala pang opisyal na pahayag ang ICC tungkol sa warrant laban kay Digong as of posting. Malinaw naman po ang balita. Wala pang confirmation. So, iintayin natin yung mga development ng balita kung magpalabas ng news release yung ICC.
But anyway, yung warrant of arrest halimbawa na issue ng ICC, kahit wala siya dito sa Pilipinas, pwede siyang hulihin. Interpol nga eh. Di ba? Pero halimbawa, magtago sila sa saya ni Xi Jinping, medyo mahirapan siyempre yung Interpol. Ayan po, mga kababayan, ang sinasabi dito sa balita na yung warrant of arrest laban kay Digong, inilabas na daw kahapon ng ICC pero wala pang confirmation. Galing mismo sa ICC. Tingnan natin kung gaano katotoo itong mga kumakalat na balita sa social media na sinishare namin po sa inyo. Kasi alangan man na hindi namin ibalita sa inyo ang mga kumakalat na balita. Pag ganon, hindi na tayo tagapagbalita. Pero tayo naman po, pag mali yung balita, tinatama natin. Di ba? Hindi tayo yung tulad ng mga fake news peddlers po, talagang pinaninindigan nila yung maling balita. Kasi purposely, ang objective nila, manira. Tayo, wala man po tayong intensyon na manira. Yung mga akusasyon ng mga Duterte camp na naninira tayo, wala pong katotohanan kasi hindi mo man kailangang siraan pa ang mga Duterte kasi sinira na nila yung sarili nila. Sila yung sumira sa sarili nila. Tayo, nagkikwento man lang kung ano yung mga ginawa nilang kasiraan sa sarili nila. Wala man tayong contribution doon. Tama pa mga kababayan? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.